Okay guys, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa damage output ng ating character. So, how to deliver maximum damage output sa ating mga makakalaban, mga idol. So, based on your stats, 'di ba? Ibe-base natin sa status natin kung paano tayo makakapag-deliver ng maximum damage output. So, iko-compute natin dito, papakita natin dito mga idol kung paano nga ba yung flow ng ating stats dito sa Mirror. So, bago natin umpisahan mga idol, maaari lamang mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel kung bago pa lang kayo para lagi kayong updated sa ating mga videos na i-upload at makakuha pa kayo ng ibang mga ideas. And also sa aking Facebook page and TikTok page mga idol, nandito yan. Nakalagay naman yan sa description below. So, click nyo lang mga idol o i-search nyo mga bossing. Thank you so much in advance sa mga magpa-follow at sa atin, no? Magsusupport. And kapag meron pa kayong mga katanungang iba mga bossing, i-comment nyo lamang sa baba para ating masagutan. Di ba? Masagot natin ang inyong mga katanungan sa based on my personal knowledge mga bossing, no? So, dito nga, hindi ako expert pero makakapagbigay ako ng idea sa inyo na magagamit nyo. Pwede nyo magamit, pwedeng hindi. Depende sa inyo kung gusto nyong subukan mga bossing. So, eto, umpisa na natin. Ever fight from the place the server lumilipad. Power niya malupit parang kidlat sa ulap. Hindi ka papalag, wag mo na subukan. Pag-usapan na natin. So, paano nga ba natin magagawa yung maximum output natin sa damage, no? Maximum damage kung tawagin. So, alam naman natin mga idol. So, pag-usapan natin dito, yung build muna. So, dito guys, alam naman natin ang mga characters ngayon, no? Yung mga characters ngayon is nakadepende sila ngayon sa skill boost, no? Ito kasi yung tinatawag nilang meta build sa ngayon, yung skill boost. So, actually, matagal nang ginagawa to mga bossing, yung skill boost na to. So, ngayon lang kasi siya na na highlights. Kasi yung uso dati is crit boost mga bossing. Crit boost ang uso kasi dati. Crit boost and crit. So, yun yung kadalasang build ng mga old school characters noon. So, sa ngayon kasi, ang ating focus is sa skill boost mga idol sa karamihan. No? Sa karamihan ng mga characters ngayon. Kasi, sabi ko nga, ginagawa na dati na ito. Especially kung kilala nyo si Onion Skin, mga bossing, yun yung ginagawa niya noon pa. 'Di ba? Yun yung build niya. So, yun, idol natin yun, si Onion Skin. Tropa pips natin yun, mga idol. So, galing sila sa HOF na, HOF sila na side, mga bossing. Even though na nasa ibang side tayo, so magkikipag-communicate pa rin tayo sa kanila as tropa, 'di ba? So, yun lang. So, nagbibigay tayo ng tips and guides sa mga gusto pang maglaro ng Mirror mga idol. So, sinasabi nila is yung Mirror is dead game na. So, dead game yan doon sa mga hindi na naglalaro, syempre, di ba? Pero sa atin, wala namang problema yan kung saan tayo masaya, di ba? So, laro lang tayo, guys. Hanggang sa may kalaro naman tayo, marami pa naman naglalaro nito, di ba? So, ayun, paano nga ba natin madi-deliver? So, balik tayo, no? Di-deliver yung maximum damage output. Kung ako yung tatanungin mga idol, pwede naman kayong mag-stick doon sa crit build pa rin, 'di ba? Sa crit build, mataas pa rin yung crit build ninyo mga bossing, at the same time, pataasin nyo itong inyong skill attack boost mga idol. Skill attack boost and crit crit bossing, especially yung crit attack boost nyo. Kaya mataas dapat yung crit mo mga idol, kasi dapat para laging mag-trigger yung crit mo. So para magamit mo itong critical attack damage boost mo, 'di ba? So paano nga natin maka-counter yung yung mga monopoly build mga bossing. Halimbawa, yung build niya is yung mataas lang sa kanya, yung reductions niya is skill boost. So babawiin mo ngayon dito sa skill attack damage boost, 'di ba? Dito ka babawi, mas
higitan mo yung skill damage reduction niya ng skill attack damage boost mo. At the same time, samahan mo ng critical and crit boost. Sigurado mga idol, mapupunit yung kalaban nyo. Kahit mataas yung kanyang skill reduction or even though yung kanyang PvP damage reduction. So, dapat mahigitan mo yon. At the same time, kung gusto nyo naman ding reduce yung crit damage output ng kalaban mo sa'yo, so pataasin mo yung critical damage reduction mo mga idol. So yun lang naman yun, vice versa lang naman dito sa sa build counter build sa Mirror. At as long as mas mataas yung boost mo kaysa sa reduct niya, ang mangingibabaw doon is yung boost mga idol. So although mababawasan ng kaunti yung yung damage output na itong skill ng boost build dahil nga mataas yung reduct build, 'di ba? Mataas yung reduct build. Pero kung mas mataas naman 'to, at the same time mataas din yung skill boost mo as well as PvP attack damage boost and all attack damage boost. So magpapatong-patong 'yun mga idol. Pag nagpatong-patong 'yun, 'di ba? Kung hindi kayang i-sustain ng kanyang reductions, so mapupunit talaga siya. So makakapag-deliver ka ng maximum damage output sa iyong character. At the same time, kapag meron ka pang dev success, mga idol, pag pinagsama-sama mo yan, dito sa Arbalist, no? So, sa Arbalist ka, or kaya sa Warrior ka, much better na, kung gusto mong talagang damage na damage yung ibibigay mo, so, bibigyan mo siya ng dev success. So, para laging mag-trigger yung bash attack damage mo, boost mo, mga bossing, yung bash mo, at some debuffs na maibibigay ng karakter mo. So, magkakaroon ng debuff yung kalaban mo. So, at the same time, merong epekto yon sa maidi-deliver na damage ng iyong karakter. So, tulad nito, nag-crit ka, tapos crit attack damage boost ka ngayon. So, mataas to. Sabihin na natin na nasa 1k to. Tapos, yung crit damage reduction niya is nasa 700 pag sabihin na natin yan, mga idol. So, yung 300% ng iyong crit attack damage boost is papasok yon mga idol. Papasok yon. And then, kasi maminusan nyo yan ng crit damage reduction. So, papasok yung 300% na, na crit attack damage boost. As well as iyong skill attack boost, PvP attack boost, and all attack damage boost. No? I-multiply niya ngayon yon mga idol. Mumultiply yon. So, additional na yan sila sa damage boost na yon. And then, kung hindi naman kayang i-sustain ng kanyang skill boost, yung skill attack damage, yung sinasabi ko nga kanina, so, mas mangingibabaw. So, mag-a-additional na naman ngayon yung yung stats difference nila ngayon. Aangat na naman yun. 'Di ba? Kaya yun yung nagiging time para tumaas yung maximum damage output mo. Kaya nga hindi po pwede kung ikaw ay isang reduction build, hindi po pwede na naka-stack ka lang dito sa reduction mo sa bash reduct or dito sa skill reduct, nandito ka lang, 'di ba? Dito ka lang po pwede na mataas lang, pero yung sa ibang sa ibang stats mo, mababa naman yung ibang reducts mo, papasok itong ibang damage, tawag nito, yung iba pang damage ng kalaban mo. So, makaka-damage pa rin siya sa'yo, mga idol. So, yung ibig sabihin nun, hindi ka lang dapat nagpo-focus sa isang damage, reduction. Para makasustain ka, 'di ba? So, as well as dito naman sa maximum damage reduction, attack, hindi ka lang din dapat naka-focus sa iisa lang, 'di ba? So, although kung pwede 'yon na maka-focus ka sa iisa lang kasi nga dito mo naman siya babanatan sa kanyang lackings doon sa iyong sa lackings niya dito sa reductions niya. So, dito ka ngayon mag-e-edge sa critical attack damage boost, tataas ngayon 'yan. Pero kung halimbawa yung skill attack boost niya and PvP attack damage boost niya at all attack damage boost mo is mas mababa kumpara dito sa reductions niya. So, ang papasok na damage lang mga bossing is dito lang sa attack damage boost lang. Yung
ano, maibibigay niya. Pero magma-matter pa rin 'yan dito sa mga spell defense niya or sa kanyang physical defense. Mababawasan pa 'yon, mga bossing. Kaya nga nakikita nyo na makunat yung ibang karakter na reduction build, 'di ba? So, yun, dun yung ano, based on my ano in my perception, mga idol. Doon ko nakikita na ganito yung flow ng pag-build sa character sa Mir 4. Ganito yung flow ng status effects ng character dito, no, sa stats effects niya. Dito siya nagpo-fall sa ganitong aspeto ng pag multiply, no? Parang kung kayo, 'di ba? Kung familiar kayo dun sa Ragnarok Online dati, mga idol. Bakit tayo may tinatawag na race race damage reduction, 'di ba? Tulad niyan, demi-human. So, 'di ba, yung demi-human doon is it applies sa mga characters din when it comes sa PVP. So, bakit nga ba may demi-human reduction? 30% damage reduction sa demi-human. So, ibig sabihin 'yon, nakadepende 'yon doon sa race ng ng makakalaban mo. Halimbawa, kung player to player, so makakapag-reduct ka na kaagad ng 30% ng damage doon sa kalaban mo, 'di ba? Ganoon din. As well as kapag meron ka namang 30% damage attack doon sa demi-human race, so ibig sabihin yung PVP damage attack mo naman dito sa Mirror, parang ganoon 'yun eh, vice versa lang din. 'Yun yung magiging damage mo naman, 'di ba? Additional. So kung mas mataas yung damage attack boost mo, mas malakas yung damage output mo. Kung mas mababa yung damage output mo compare dun sa kanyang reduction, mas mataas yung reduction niya, it means to say, yung damage output mo is bababa rin. So, ganun lang naman, mga idol. And, so pag-uusapan, pinatay tayo ng yentot. Kung pag-uusapan naman natin tungkol dito, mga bossing, ito naman, sa Debres, yung tinatawag natin Debres, ito naman yung Debres, bossing, is lang naman to, ginawa itong Debres to, 'di ba? To block the dev success, 'di ba? Para ma-block mo yung dev success and mga debuffs. So, ginawa itong Debres. So, pag-usapan natin 'yan sa susunod na natin, mga bossing. Yung mga sa defense naman, pag-uusapan naman natin 'yan sa susunod nating videos. So, thank you so much, guys, and God bless sa inyo. So, huwag niyo kalimutang mag-follow and subscribe sa ating YouTube channel. Thank you.